Good day guys. Sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang proseso ng ating pag-change oil sa ating Ford Everest 2023 next gen model. So yan, makikita nyo guys, tinanggal ko na yung drain plug sa ilalim sa kanyang oil pan. Yun, pasensya naman dahil sumala sa aking lagayan kaya tumapon konti. Pero konti lang naman. Marami-rami to guys, 8 liters. So yan, kita nyo ang itim. Bali ang aking running hours is 8,600 plus. Tapos yan, check mo natin yung langis kung naubos na talaga yung langis niya. Tapos pagkatapos niyan is tatanggalin naman natin yung kanyang oil filter. So gamit tayo ng 27 na socket wrench. Nandito siya nakalagay sa bandang kaliwa. Yan, makikita nyo guys, yan ang kanyang oil filter cap. So tatanggalin mo yan, tatanggalin natin yan para mapalitan ng bagong oil filter. Ayan na guys, tanggal na ang kanyang filter. Luwagan natin para makuha natin yung kanyang filter para mapalitan. Yung filter pala guys, binili ko lang yan sa Shopee. Marami nang mabibili sa Shopee. Legit naman, original. So makita mo ang dumi. Yan yung luma at yung bagong filter ay nandun na. Nilinisan ko muna yung kanyang lagayan para may kabit na rin yung bago. Tsaka huwag nyo kalimutan guys, palitan yung kanyang o-ring. May kasamang o-ring na pag bumili kayo ng bagong filter. So yan na, tapos na guys, nakabit ko na. Ito namang drain plug, isasauli ko na rin. Linisan nyo lang na mabuti para siguradong walang leak. Actually yung kanyang gasket guys, yung rubber gasket na yan, pinapalitan niya ng kasa. Napakamahal. Nakita ko minsan sa isang post, ang presyo yata is 900 yun lamang, pero kung goods pa naman pwede pa siyang gamitin, kaya hindi naman siya pa kailangan palitan kung maayos pa. Pero depende sa inyo kung gusto niyo nang palitan. Pero sa akin kasi maganda pa yung gasket. Tatanggalin ko na yung ating oil filler cap. Diyan natin ilalagay yung langis. So gamitan natin na imbudo. Yan, para walang tatapon, walang masasayang at hindi kakalat sa ating engine bay. Yun. Ang gamit nating langis guys is Motocraft 5W-30913T. Fully synthetic yan. Makikita nyo rin yan sa manual nya para sigurado kayo, sure kayo. Tignan nyo sa manual kung ano ang recommended na oil. So yan, bali dalawang 4 liters yan guys, equals 8 liters lahat ang total. Sa pag-reset pala ng ating oil meter monitoring guys, gagawa natin ng panibagong video. So panoorin nyo na lang kung paano siya mag-reset. Yun, tapos na yung isang galon, isang 4 liters. So dalawang binili ko guys. Bali nagkakahalaga lang to ng 4,500. Dalawa na yun, 8 liters na lahat yun.
Napakasimple lang mag change oil guys. Kung may time kayo at kung may gamit kayo, mas maganda i-DIY nyo na lang kaysa sa kasa kayo magpagawa. Napakamahal at hassle pa sa oras, pipila ka pa. Pero syempre hindi naman lahat tayo marunong. Kung hindi nyo naman kaya, mas maganda sa kasa na lang. Pero yun nga lang, magbabayad ka ng napakamahal. Bali guys, ito ang first PMS ko, 10,000. Siguro magugulat kayo dahil ako na ang gumawa. At syempre may magsasabi yung kanyang warranty is mabuvoid. Okay lang sa akin yun dahil subok ko naman na yung unit ko, wala siyang problema. Kaya okay na sa akin yun. Hindi ko na hinahabol yung warranty. As long as maalagaan mo yung engine mo, hindi yan magkakaproblema. Alagaan sa change oil at sa mga filters. Basta basic maintenance lang guys. Sigurado tatagal yung makina mo. Yung unang unit ko, halos mag 100,000 kilometers na. Ako lang ang nagme-maintenance. Good naman. Kasi actually may experience din naman kasi kami pagdating sa makina, so okay lang sa akin. Pero kung sa iba, kagaya sa inyo na hindi nyo naman kabisado, panoorin nyo na lang itong video na ito at magkaroon kayo ng idea. At baka sakaling magawa nyo rin ng kayo lang DIY. So yun na nga, malapit nang matapos guys. Kakarga ko na yung pangalawang galon. Ito na, para 4 liters ulit. So equivalent 8 liters lahat ang naikarga ko. Actually sa manual 8.1 guys ang kanyang capacity. Pero syempre yung 100 ml, sigurado yan meron naman natira dun sa makina kahit nag-drain tayo ng matagal. So yun lang guys. Thank you and God bless.